So, ganun lang Ate Maristel, ano? Lagi po kayo mag-iingat dito. Ako po ay, yun nga, nananalangin din na may makatulong po sa inyo, Ate, no? So, Jaira, muli, lagi mag-iingat at tuloy lang ang laban sa buhay, lalong-lalo na sa iyong pag-aaral, ha? Lagi mag-iingat, lalong-lalo na sa pagpasok mo sa school. Harinawa, bahay, school, bahay, ikaw. Okay? Malay natin, next year ay isa ka sa mapasok sa tinatawag namin na mga gamit para sa school. Okay? Lagi mag-iingat dito. Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan. Ano? Yan, welcome back sa ating munting channel. At ayun nga, meron tayong pupuntahan isang sulok na lugar dito sa barangay Kabiguan, sakop ng Pilar. Kaya muli mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo ko sa aking pag-iisa ngayon. And let's go. Pupuntahan tayo mga kalingap mga kababayan. Ano? Ayan na, medyo lakbayin to. No? Kaya ito tingnan ninyo. Tayo'y magmahal, tayo'y magbahagi. Isa lang akong tricycle driver, pangarap ko'y pag-asa'y maihatid, kahit ako'y kapos sa buhay. Wala akong kasama. Oo. Ako'y mag-isa na naglalakbay. Yan o. Yan ninyo o. Ay may puso pa ring handang umalalay sa bawat tahanang aking marating. May luhat ngiting aking kapiling, kabundukan man o kapatagan, bitbit ko'y pag-asa sa bawat tahanan. Hindi kayang mana ng sukatan, kundi pusong marunong magbigay. Kapag tayo'y nagtutulungan, mas gaganda ang ating bayan. Kalingap Tatay Papsi, liwanag ng pag-asa sa gabi. Sa bawat batang gustong mag-aral, hindi niya hahayaang mapigilan. Kalingap Tatay Papsi, kasama ang mga sponsor sa paglingap. Magtulungan tayong lahat, pagmamahal ang ating lakas. Sa mga senior na nangangailangan, single mom at single dad na lumalaban, mga batang may pangarap sa buhay, ating samahan sa kanilang tagumpay. Hindi madali ang bawat hakbang. Saan po ang daan, ate? Oh. Ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Good morning po. Good morning din po. Pwede po makituloy. Tuloy lang po. Anong pangalan ni ate? Jera po. Jaira. Ayan. Nanay mo? Morning po. Morning po ate. Anong pangalan ni ate? Maristel Malto po. Maristel Malto. Ilang taon po? 45 po. 45 years old. Ilang panganak? 4 po. Okay. Yung panlima po, namatay na po. Yung pinakapanganay kong babae. Ah. Bali 5 sila dapat. So ngayon, 4 na lang po 4 sila. na lang po sila. Tapos, yun yung bunso ko sa labas. Alika dito, Nonoy, dali. Pasok. Medyo malayo-layo itong Opo. ano ninyo ate ha.
Medyo malayo-layo lugar. talaga, sir. Opo. Ganyan yan. So dito kayo ate nagsasaing. Opo. Para palang ano namin, sir. Tatay na lang po tawag niyo sa akin, nanay. Opo. Nanay Maristel. Opo. Okay. At ito, anak mo na Si na pangatlo po. Pangatlo. pangatlo. Pangatlo, ilang taon si ate? Ay 17 years old po. 17 Mag-i-18 years po ngayong old. January. So nag-aaral ka ate? Opo. Anong grade? Grade 10 po. Grade 10. Nakakapagod mga kalingap mga kababayan. Kasi nga ay naglakbay tayo ng medyo malayo-layong lugar. Nasa sulok sila, no? Nasa sulok sila. Ang bahay nila ay ito. Yan o. Ito ay tuba. Tuba to ate, tuba. Opo. Oh. Yung sa ano yan, sir, sabaw ng buko. Ginagawang suka yung sabaw ng buko. Sabaw ng buko. Opo, pwede din gawing suka. Pwede nang gawing suka. Opo. Walang nag-ano dito ng tuba ate. Wala man po. Sa lugar namin, sa probinsya namin, sa Surigao, yun, yung ano, tsuhin ko, yun yung mga hanap buhay nila, tsaka sa dagat. Nagdalaot. So hindi ka taga rito ate? Hindi po. Taga saan Taga ka? Mindanao po ako. Mindanao. Surigao. Surigao del Del Norte. Sur. Del Sur. Opo. Ano yun? Tandag. Opo, sa Tandag po. So ikaw pala ay isang hero Opo. dito. Mga kalingap mga kababayan, tingnan ninyo ang bahay nila. Bakit ganito na ang bahay ninyo ate? Dahil siguro sir, sa medyo sa kahirapan ng buhay, mas inuuna namin yung sa pang-araw-araw at saka yung pag-aaral ng mga bata. Ilan po ang nag-aaral ninyo na anak? 2 po. Pero ang anak ninyo ay 5. 5 po sana. Yung pinakapanganay ko po, babae po yun. Na aksidente po siya nung nasa Surigao pa po kami. Kaya kung bakit po kami napunta rito sa Bicol. So ang anak ninyo na pinakapanganay na babae ay na-aksidente at ito ay namatay. po. So sinasabi mo ate, yun ang dahilan kung ba't kayo napunta ng Bicol. Opo. Ano po ang naging dahilan? Ba't napunta kayo dito sa Bicol? At ang naging sani yung anak ninyo namatay, bakit po? Ano po yun, yung araw po na yun, araw na yun ng pasukan, mga linggo po, sabi ko, naglalaba kasi ako ng mga oras na yun, sabi ko, kulang ka ako yung sabong, bumili ka, dyan lang sa malapit, kasi halos magkakamag-anak lang yung mga tao doon sa amin. Sabi niya, sige mama, sabi ko, bumili ka ng 1 putol na sabon dahil kulang yung sabong ko. O sabi ko, siguro, araw yun ng linggo, sabi ko, parang iba sa pakiramdam talaga. Parang matamlay siya. Siyempre, sabi ko, wala naman nakakalam ng buhay ng tao na gano'n na pala yung mangyayari. Kaya sabi ko, bumili ka lang diyan kako sa lola mo. Sabi niya, opo mama, bibili po ako. Wala pang ang 15 minutes, nandyan na yung pinsang kong lalaki. Dala-dala na yung chinilas ng anak ko. Sabi niya, anya insan, huwag kang mabibigla. Yung panganay mo po nasa ospital, 50-50, nag-aagaw buhay po. Sabi ko, parang ginuhan ako ng sabi ko, Diyos ko. Sabi ko, sa dami ka ako ng pagsubok na ibibigay mo sa akin, bakit ganito pa? Sabi ko, matatanggap ko pa nung nakasakit siya na kinuha mo. Tapos biglang-bigla. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Yung asawa ko po, nagtatrabaho siya sa nagano siya ng palay, nag-aani po. Sabi ko, yun niya sa papa nyo, kailangan may pasabi dun sa kanya na ganun yung nangyari. Pero nasa ospital na ako, nakarating ako sa ospital, basa yung damit ko kasi naglalaba po ako. Sabi nung kamag-anak ko, tibayan mo lang yung loob mo dahil wala naman tayong dahil wala lang tayong sa Panginoon lang ang nakakalam ng buhay niya na sana hindi mapapahamak yung anak mo. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko para ako masisiraan ng ulo. Ilan taon yung panganay ninyo ate? 11 years old na po siya. Nung 11. aksidente po. Ano po yung naka-aksidente nun? Siya, L3, 300 na yung Nako, van, malaking lost van. van. Opo. Sabi ko, sus ko. So, nung na-aksidente, sa madaling kwento, namatay. Opo. At yung naka-aksidente, ano naman po ang naging naka-aksidente? Hindi naman po siya tumakas tay. Siya mismo yung kusang nag-surrender po sa pulisya. Tsaka nadala pa man niya yung anak namin sa ospital. Tapos
sunod nun, sumuko siya sa mga pulis. Sinabi niya na naka-aksidente nga siya. Sabi niya, nakukonsensyaan niya ako kahit pakiramdam ko para akong sinasakalan niya dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pag nakita siya ng pamilya ko. Kaya sabi niya, hinarap ko na lang kahit na masakit, kahit ano mang maririnig ko o masasaktan ako, sige, dahil hindi naman natin sinasadya. Tama. So, wala ba kayong na-receive na amount na galing doon sa naka-aksidente? Hindi naman po kami pinabayaan mula nung nadala pa siya ng ilang oras sa ospital, sila yung sumagot hanggang sa nailibing. May kaunti man silang tulong na ibigay sa amin nung yun yung ginawa namin dito pamasahe pa uwi dito sa Bicol dahil syempre sa araw-araw na nakikita namin yung pinangyarihan parang mahirap sa loob. Sabi ko parang ang tagal makamove on natin kung nandito tayo. So yun ang naging sanhi kung bakit kayo napunta ng Opo. Bicol. So ikaw ay taga Surigao Opo. del Sur, Opo. si Kuya ay taga rito. Dito po. So saan naman kayo nagkakilala ate ni Kuya? Sa Maynila po. Sa Manila. So nauwi kayo ng Surigao. Ilan na po ang anak ninyo? Ano na po, 4 na po sila. 4 na. Opo. Oh. Kasi itong bunso dito ko na to pinanganak. Dito na. Opo. Okay. So yun nga ate Maristel, tama. Opo. Inilapit kayo sa akin ng isang concerned citizen na baka daw po kayo ay mapasyalan ko. So last day naman nakapag-usap naman tayo na sabi ko nga sa inyo ay babalikan ko kayo. So ngayon ito na yung pagkakataon at time na kayo ay binalikan ko. So nung pumunta ako rito noon ay wala ito. Opo kasi nasa eskwela. Nasa school. So ikaw, anong pangalan mo ate? Uli? Jera po. Jaira. Ikaw ay grade Grade 10 po. 10. So ano ang gusto mo maging? Maging teacher po professional teacher po para po makatulong sa sa mga batang nangangailangan po and sa family ko din po makatulong po ako kina mama pagdating ng araw po. So ikaw ay isang estudyante na nangangarap na maging isang teacher. Yes. So ang school ninyo dito ay gaano kalayo magmula dito hanggang sa school? Malapit lang naman po kasi 10 pesos lang naman po yung pamasahe papunta sa school. And balikan po is 20 pesos po. Okay. So sa pangarap mo na maging isang teacher, ano pa yung another na pangarap mo or maging gusto mo? Sana. Gusto ko po sana makapunta ng ibang bansa and madala ko po yung family ko po sa ibang bansa. And makauwi din po kami sa Surigao. Oh. So ibig sabihin nung napunta ka ng Bicol ay alam mo na kung ano ang Surigao. Opo. Okay. So nasabi mo na gusto mong madala ang mga magulang mo sa ibang bansa. Na ang tanong ko sa iyo kanina ay ano ang another gusto mo sa pag mo na bilang isang estudyante, kasi unang-una ang gusto mo ay maging isang teacher. Kung halimbawa hindi teacher, ano pa yung gusto mong maging? Sa po, broadcasting po. Ano ka? Anchor po. Anchor. Oh. So pwede naman yan. Oo, pwede yan. Depende yan sa iyong pagsusumika, pagtsitsaga. So nandito naman na tayo, Jera. Bago si mama mo, no? Opo. May nakapagsabi kasi sa akin na mahirap ang sitwasyon ninyo. Kaya inilapit kayo sa amin or sa akin. Ano? So matanong kita, bilang isang estudyante nakatira sa sulok na lugar na to, na sa tingin ko parang wala kayong kapitbahay, no? Ano ang hirap na pinagdadaanan ninyo dito? Mahirap po kasi una sa lahat po is ganito nga po yung bahay namin and wala pong kuryente na pwede pong kapag gagawa po ako ng assignment is flashlight po yung gagamitin ko pag gagawa po ako ng assignment and madilim po. Tsaka sa kapatid ko rin po na nag-aaral sa Bunso is mahirap din po para sa kanya na wala kaming kuryente and nakikipagpa-charge pa po kami ng cellphone para lang po makapag-contact kahit saan po or kahit kanino. Or para po tubig man lang po, wala po kasi kaming tubig, nakikiigib lang po kami sa tita ko and napakahirap po para sa akin or para sa amin po na ganito nga po yung sitwasyon namin ngayon. Oh. Ibig sabihin wala kayong kuryente. Wala po. Wala kayong tubig. Wala po. Kahit itong
pong lupa tayo dito sa amin. Oo, ganon. Opo. Kung ano lang po, ano lang po kami, ano lang kami ng bahay. Nakitirik ng bahay. Opo, pero hindi tago sa amin. So, ilang taon na kayo dito, ate? Ano na po, mula nung nakauwi po kami dito, sobrang mga 15 years na po. Mula nung umuwi kami dito galing Surigao. So, nasaan si tatay? Nasa ano po, sa kabila po. Ando siya nagtatambay. Ano po ang trabaho ni tatay? Ngayon po, gumagawa siya ng paunti-unti ng handicraft dahil kakagaling pa po lang niya galing sa sakit. Nagkasakit kasi po yan sa baga nung panay trabaho sa Maynila. So, ano yung pinaka-eksaktong trabaho ni tatay? Ano po ngayon, dati po, ano siya, construction boy. Ngayon po na binawal sa kanya magtrabaho sa construction boy, tumutulong-tulong na siya sa akin sa paggawa ng handicraft kasi medyo mag-aanggan yung handicraft. Ano yung handicraft niyo natin? Ginagawa pong mga basket, yung may prim po, yun yung inaano Ano po yung namin. ginagamit na ano niyan? May low bid po, tsaka abaka. Okay. Yun yung ginagawa. So, yun nga, nasabi naman ni, ano pangalan uli? Jera po. Jaira, na yung hirap ng sitwasyon ninyo dito ay ganun nga. Walang kuryente, walang tubig, hindi na, yun nga, hindi makapag-charge ng cellphone para sa kanilang pangangailangan sa school. Opo. Lalong-lalo na't madilim, no? Opo. Para sa iyo, Ate Maristel, ano yung hirap na pinagdadaanan ninyo dito? Sabi ko, kung sa hirap, siguro lahat naman siguro taga nakakaranas ngayon ng hirap. Sabi ko, sipag at tiyaga lang, kaya basta magkakasama-kasama. Yun lang po ang importante. Sabi ko, kahit anong hirap, kayang-kaya natin lagpasan. Basta si Lord, wag lang natin santabi sa buhay natin. Walang imposible. Okay, tama yan, Ate, tama. So, uli, Ate Maristel, nandito ako. Ako po ay isang nasa Team Kalingap. Kung inyo pong mapapanood, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, may mga Kalingap partners din po kami na ang ginagawa po ay halos lahat ay pagtulong. Mga may hirap na nasa kabukiran, so kung saan-saan man, ayun po yung mga hinahanap namin para matulungan ng kahit papaano. Pero ako po ay naitalaga dito na scouter sa Sorsogon, ano? Bago po iyan, ano po bang barangay ito, ate? Ano po, barangay po Kabiguan, Pilar Sorsogon. Yon. So tama po mga kalingap, mga kababayan, tayo ay nasa Pilar ngayon. So Ate Maristel, tanungin kita, nandito kami. Mapapanood kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre sa ating bansang Pilipinas. Ano ang pinaka-importante dito sa inyo at ano ang tulong na gusto ninyo na maipaabot namin sa inyo, ate? Ano po, sa amin po, hindi naman kami naghahagad ng kung ano man po. Ang importante lang po na makapagtapos po yung anak ko ng pag-aaral at saka kahit po ano po kami ng konting dagdag puhunan dahil nagtitinda lang po kami ng kahit ano lang po na pwede naming maluto. Na Ano yung mga niluluto nyo, ate? Mga gulay po, pang merienda, pang almusal, yun po. Parang ngayon po, hindi lang kami nagtitinda dahil siyempre sabi ko, kahit isang araw man lang pahinga. Kahit isang araw may Opo, pahinga? may pahinga man lang po. Oh, so kayo ay hindi naghahangad ng malaking tulong Opo. kung ano yung mga Kung ano lang parating? po. Okay, very good yan, ate. So, yun nga, ate, yung inyong bahay ay medyo may problemang ganyan. Baka pwede, ate Jaira, makita yung inyong kwarto? Tingnan ko lang, ano? So, ito po ang kanilang bahay, mga kalingap, mga kaibigan, ano? O, napakasimple. Oh, yan, oh. Makikita ninyo. Yan, oh. So, saan ka natutulog, Jaira? Dito po. Sa loob. Dito. Sabi niya yung puso. Katabi mo yung bunso na lalaki. Ilang taon siya? 9 years old po. 9 years old. Di ba apat kayo na magkakapatid? Tama. Opo. So, dalawa pa lang. Sino pa? Yung kapatid ko pong pangalawa, yung Dito naman sila sa 18 years old po. 18 years old. Tapos si mama po dito din. So, ikaw pangatlo. Tama. Opo. So, 18 years old. Ikaw ay 17. Tama. Ay, 19 years 19 na. Tapos ikaw 17. So, ilang taon yung isa? Yung pinakapanganay po. Hindi, yung kasama. Kasi apat ka mo, di ba? 19 po. 19, tsaka 18. Tama? Hindi po, 19 years old 22. po. 22, 19, at saka siya po. 17. 9 years old.
Okay. So, yung 22, may asawa na, wala pa. Wala pa po. Lalaki, babae. Lalaki po. Buti naman di pa nag-asawa, no? Sa hirap daw ngayon ng buhay, sir. Gusto daw muna niya makatulong kahit papaano. So, ano naman ang trabaho nila, ate? Kahit ano lang po, kung minsan may nag-ano ng labor sa construction, Mm-mm. pumapasok po sila. Hindi naman po yan sila mapihikan sa trabaho eh. Yan, very good yan. Opo, basta ang importante lang daw po, wag lang sama-sama. Basta may kaunting pagkakitaan, okay na po. Makakaraos Okay. sa pang-araw-araw. So, yung 18 years old, or ano ba yun? 19. 19. Mm-mm. Ano naman ang trabaho? Lalaki, Pareho lang babae? po, yung lalaki po. Tulong-tulong lang po silang dalawa. So, sila ay nakapag-aral? Nakapag-aral po sila, yung isa po, ano lang siya po, elementary lang po. Yung Oo. isa high school po. Graduate ng high school? Hindi naman po. Ay, hindi rin. Ano lang siya po, ano lang, first year lang po. Tumigil siya tapos nag-alas siya, hindi rin nakatapos. Hindi rin nakatapos. Opo. Dahil sa? Dahil siguro nung pandemic, Hmm. bawal yung mga kung saan saan pumupunta. Siguro po nung binuksan ulit yung pagpasok, siguro Tinamad na. Opo, saka siguro sa Oo. edad din medyo nahiya na po si tay. Kaya ganon. Sayang, no? Opo. Pero ito nga, no? Kay Jaira, no? So, ikaw ngayon, Jaira, ang totally pag-asa nila Opo. na makatapos, no? So, ang pangarap mo ay isang teacher, di ba? So, maganda yan. Dito naman sa atin dito siguro sa Pilar, no? Oo, may automatic naman dito, no? Mayroon po rito sa Mm, Manati. mm, mm. Kasi, yun, kailangan mong subaybayan or gampanan ang iyong pag-aaral, no? Kasi ikaw pala ang pag-asa ng mga magulang mo at mga kapatid mo. Na yun nga, nabanggit ni mama mo na si tatay nanay ay may... Kakagaling pa lang po niya sa sakit po sa baga. So, okay naman na siya ngayon? Opo, nakatapos pa lang po siya noong December ng gamutan. Oh, so ilan taon po? Mabitamis na lang po siya. Ilan taon po si tatay? 53 na po. 53. Opo. So, Siguro dahil sa sobrang kasipagan siguro sila nung sa Manila pa po dahil ang alikabok, tama mahina yan. kasi yung resistensya niya. Kaya Construction, siguro, opo, construction yan eh. opo. So, ang mga kalingap, mga kababayan, isa sa ating bagong scout, no? Isang pamilya dito sa... Bakit wala kayong halos kapitbahay dito, ate? Malayo po. Bakit hindi man lang kayo gumawa ng bahay sa may kapitbahay kayo? Wala naman pong pwedeng matpagtirikan ditong iba, sir. Tsaka- Dito lang medyo may bakante. Tsaka, ano pa dito, ate? Yun nga, ang problema ay kuryente. Opo. So, hindi ba kayo nakapag-provide ng kahit man lang solar? Mayroon po. Ito, ganito lang po. Ganito lang. Opo, isa na lang sir. Isa lang nantay dahil nasira na po yung isa eh. Grabe naman yung solar ninyo. Opo, yan lang po. Ang liliit. Opo. Minsan, flashlight na po ang ginagamit namin para kahit paano may kaunting liwanag. Ay, Okay na grabe. po. Kawawa yung Opo. sitwasyon na lalong-lalo na ng mga Opo, estudyante ito, Sila mo. minsan, flashlight, pag may gumagawa ng assignment, lalo na pag hindi masyadong mainit, hindi siya nasa charge. Flashlight ang ginagamit niya para lang makita niya yung ginagawa niyang assignment tsaka yung bunso. So, Sabi niya, hayaan niyo mama, pag sikapin ko pong pag-aaral ko para kahit paano po, hindi habang buhay, ganito lang po tayo. dito ba sa lugar na to, meron ba kayong natatanda dito na kapitbahay na mayroong kuryente? Mayroon man po, parang siyempre po, nakakaya din po dahil siyempre, mabuti kung sariling tao. Hindi, I mean, makapagpagapit kayo ng kuryente na sarili ninyo. Pwede man po, para medyo may kamahalan lang po tayo. Ayun lang. Opo, kasi pinano po namin to, sobrang 100 meters ang wire na galing po sa mismong poste. Ay, Medyo may kamahalan po. kamahalan yun. Opo. Oo. So, yun nga, no? Mula ba nang lumipat kayo dito ay talagang asin wala kayong kuryente? Hindi kayo Wala nagkaroon ng po. kuryente? Ay, grabe. Kahit po tubig, nakikiagib lang po kami sa puso. Sa puso din. Opo, yung kanina pong dinaanan nyo po, yun. Po, Ah, inigapan po ganon. namin. Doon na kami lahat kumukuha. Grabe, no? So, Jaira, no? Paano mo maabot ang iyong pangarap sa sitwasyon ng inyong pamumuhay? Sa pagtsatsaga po, sa tulong na din po ng parents ko po. Sa pang-araw-araw ko po na pagpasok sa school is parang ginagawa ko pong motivation yung family ko na sa soon makakapagpatayo din kami ng magandang bahay, may kuryente and makakapagpatubig and makakapagtapos din po yung kapatid kong yung bunso po.
So kailangan mo talagang magsumikap, magsipag para maabot ang pangarap. So sige lang, Jaira, dasal, no? Dasal tayo, dasal kayo na may makapanood sa inyong kwento, lalong-lalo na mga kalingap, mga kababayan, itong pamilyang ito ay wala pong kuryente, no? So sana po maanuhan natin ng solar man lang, no? So 'di ba nabanggit mo kanina ay nakikipag-charge pa kayo sa iba. Opo. Sana makahanap tayo ng solar na yung pwedeng mag-charge. Nga lang, pag tag-ulan, wala rin yan. No? Ang solar, ate, no? Sa bagay po, kung hindi masyadong gagamitin, kung paminsan-minsan lang po nagano, hindi naman po. Okay naman. Sabi nga nito nila, sana kahit man lang may radyo. Kahit may radyo. Opo, may ano I mean, wala kayo dito kahit mga tugtugan man lang, wala rin. Cellphone lang. Cellphone lang talaga. Opo, sa cellphone lang talaga, yung nag-isang cellphone. Buti may cellphone pa. Sabi ko nga, yung cellphone ko minsan naghahang na nga eh. Nako. Kasi sabi nga nito, mama, paano na to pag nasira? Sabi ko, sige lang. Tiyaga lang. Mahanapan na lang natin ang paraan yan. So ngayon ay ikaw, ate, ay nagluluto-luto ng mga Opo. kakanin or Opo. ulam. Opo, na tinitinda ko rin po. So buti naman may puhunan kayo, ate. Minsan po, kung wala po talaga, minsan nakakautang naman po sa tindahan, pinapautang po nila ako, tapos pagkatapos ko po tinda, binabalik ko po kung magkano yung nakuha ko sa kanila. Parang Ano lang- utang bayad. Opo, ganun po ang Oo. ginagawa ko. Yun ang tinatawag na consignment. Opo. Kung magkano yung patong mo doon sa luto na, so Opo. yun ang kikitain Opo. mo. Kasi minsan sila yung nagprepresenta sa akin na, di ba nagluluto ka, kung gusto mo, ano mo muna tong paninda namin, balik mo na lang yung magkano yung puhunan. At at least Okay. paano makatulong na sa inyo. Okay. Sabi So, ko, salamat ka ako ng marami. sa pagtitinda-tinda mo, ate, ng mga ulam-ulam na gulay at sabi mo nga kakanin, mga magkano naman ang pinupuhunan mo niyan? Minsan po, umaano po ako ng hindi naman po kasi magkapareho araw-araw, lalo na po ngayon minsan ang bilihin medyo mahal. Sabi ko minsan umaabot din ng 1,000, minsan 500, hindi po halos magkapareho. Oh. So kung halimbawa, ate, makahawa ka ng 2,000, iyan ba ay magiging malaking bagay na ba o malaking halaga na para magamit mo bilang puhunan? Opo, kung sa sir, sobrang laki na po yun na tulong po sa akin, lalo po sa akin ngayon medyo hirap sa puhunan, malaking tulong na po yun para po kahit paano may ano man lang po ako. Pag-umpisahan Opo. na as in sarili. Opo, na hindi po ako nangungutang. So sa pagtitinda-tinda mo ng ganyan, ate, nagkasarili o nakahawa ka na ba ng sarili mong puhunan? Opo, minsan po nakahawak na po ako, pero mula lang po nung nag-umpisa nagkasakit yung asawa ko po, yung kaunting naipong ko po, nagamit ko po sa pabalik-balik po sa doktor. Tama. Opo. Kasi nga, yun nga yung kwento mo na Opo. nagkasakit si kuya, ano. So, wait lang, ate, ha. May kukunin lang ako saglit, ha. Opo. Ate, ano ulit pangalan? Maristel po. Ate Maristel, at tanggapin nyo itong konting bigas sa dala ko, ate. Ayan. Yan po ay pagpasensyahan nyo muna kasi yan lang po muna yung aking kaya sa ngayon. Okay lang po tay, malaking tulong na po ito sa amin. Yan. So, tuloy-tuloy lang ang laban ng buhay, ate Maristel. Ang pinaka-importante dyan ay sipag at tiyaga. Yun po ang pinaka-importante. At siyempre, kaya Jaira, Jaira, tuloy lang ang laban kasi medyo mahaba-haba pa ang tatahakin mo. Lalong-lalo na sa pangarap mo na maging isang teacher. O, di ba? Ngayon ay grade 10 po. grade 10 ka pa lang. Abay, mga 6 to 7 years pa. Dasal ko na isa ka sa next year na mapasok sa aming programa na mga gamit para sa mga estudyante. Uli, sabi ko nga, huwag kayong umasa, huwag maghintay kung ano yung darating, yun lang yung inyong tanggapin. Ano? So, muli, Jaira, ano ang panawagan mo sa mga makakapanood sa inyo sa YouTube? Sa mga makakapanood po na itong video na to po, lalo na po sa kwento namin is, kahit anong tulong lang po, hindi po ako nag-aangad ng malaking tulong, basta po, kahit maliit lang po, okay na po para sa amin po. At least makakatulong na din po sa amin. Yan.
So, Nanay Maristel, muli sa mga kapanood po sa inyo, ano po ang pwede niyong ipanawagan sa kanila? Sa makakapanood po sa amin po, sa kwento po ng buhay namin, kahit ano lang po, hindi po kami naghahangad ng kung ano man po, kung ano lang po ang makakaya po, yun lang po ang ano po. Malaking tulong na po yun sa amin. Yan. So, Ate Maristel, ulitin ko, sabi ko nga, wag pong maghintay, wag umasa, kung ano po yung darating, yun po ang ating tanggapin. At ako po ay nananalangin, nagdarasal na sana, no, ay may makapanood ng mga malalambot na puso sa inyong kwento na kahit paano ay matulungan po kayo, lalong-lalo na sa tawag ng kadiliman, no, kasi madilim po mga kalingap, mga kaibigan, ang lugar na to, no, kasi ito ay nasa bukid, no. Ayan yung kanilang kapaligiran, oh. Tingnan ninyo mga kalingap, mga kababayan, oh. Nasa kapaligiran nila ay puro ganyan, oh. 'Di ba? Oh, tingnan ninyo, oh. So, ganun lang Ate Maristel, ano? Lagi po kayo mag-iingat dito. Ako po ay, yun nga, nananalangin din na may makatulong po sa inyo, Ate, no? So, Jaira, muli, lagi mag-iingat at tuloy lang ang laban sa buhay, lalong-lalo na sa iyong pag-aaral, ha? Lagi mag-iingat, lalong-lalo na sa pagpasok mo sa school. Harinawa, bahay, school, bahay, ikaw. Okay? So, yun po, no, mga kalingap, mga kababayan, ano, nakakwentuhan natin ang isang mag-ina, no? Yun nga lang, hindi natin nakita yung kabuuan ng kanilang pamilya na naglabas ng kwento about sa kanilang kahirapan. Na yun nga, isa sa ano nila ay wala silang kuryente, walang tubig. At halos wala lahat, ano? Dahil sa pagsusumikap, kaya kahit paano ay nakakakain sila sa pang-araw-araw nila, no? Kaya maraming salamat po sa mga nagiging kaagapay, katuwang ko sa paglingap dito sa buong Sorsogon, ano? Ma'am Gina, Ate Dirlan, Miss Anig, Miss Carol Baya, Miss Balen, and Kuya Walter. At sa lahat, ano, maraming salamat po sa inyo. Kaya muli sa aking premiere ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong mga panunood, lalong-lalo na sa Kalingap Edo Maratonis. Salamat po sa inyong suporta. Kaya muli, thank you na marami and God bless sa lahat. Bye-bye. Ingat po tayo parati.